Solana! Magandang umaga ho! Magkano ang kamoting tinda mo? Nakangiti si Solana nang yumuko sa mga kamoting nakapatong sa tela. Nakalatag ito sa gilid ng daan. 20 na lang ho, 1 kilo. Pinanood niya kung paano sipati ng may edad na suki ang hawak nitong kamote. Bagong ani lang ho yan. Kabababa lang ho ng bundok. Sinulyapan siya ng mamimili. O siya sige, bigyan mo nga ako ng 2 kilo at masarap ang kamote ng mga katutubo. Sige ho. Sabik niyang sagot pagkatapos ay kumuha ng plastik. Inilagay niya yon sa loob bago inabot dito. Hetong 100, sa'yo ng sukle. Hindi na ho, kunin mo na. Nang magsalubong ang tingin nila nito ay naaninag niya ang panggamangha nito. Magkakaroon na ako ng apo. Sana maging kasing ganda at tangkad mo rin siya. May halong hiya ang naging ngiti ni Solana sa kanyang narinig. Napakaganda mong bata. Ang totoo, sayang ang ganda mo kung nandito ka lang sa palengke. Pahabol nito. Salamat ho. Dadagdagan ko na lang ho ang kamote ninyo. Sagot niya pagkatapos kumuha pa ng lalagyan. O salamat. Pinanood na lang niya ang pag-alis ng suki. Solana! Ikaw pala Marilyn! Minitian niya ang kaibigan na katabi niya sa pwesto sa tindahan sa palengke. Ito lang din ang tindera na hinayaan siyang makapagtinda sa tabi nito. Karamihan ng kasama niya sa palengke ay iwas sa kanya. Bago niya nakilala si Marilyn, ay ilang beses din siyang pinagtabuyan ng kapwa tindera. Oo, maraming nagsasabing may angking ganda siya, pero hindi nababawasan ang panlalait ng mga tao dahil naman sa naiibang kulay niya. Kung layuan din siya ay lalo na ang mga kapwa niyang igurot ay para silang may nakakahawang sakit. Nagising lang si Solana sa untag ni Marilyn. Ang lalim yata ng iniisip mo ah. May maliit siyang ngiti ng umiling. Napaisip lang ako sa nabanggit ng suki ko kanina. Ano bang sabi ni Aling Malu? Usisan ng kaibigan. Sana raw maging kamukha ko magiging apo niya. Alangang tugon niya. Bakit parang malungkot ka? Kahit ako man din, binayayaan ng anak, mas gugustuhin kong maging kamukha mo, Solana. Salamat, Marilyn ah. Pero, hindi ka ba nag-aalala na matulad din sa balat ko ang anak mo? Oo nga naman. Sabay nilang nilinga ang lumapit at sumingit pa si Patricia. Kasunod nito ang 2 pang kaibigan. Hindi ka na ba natatakot na makuha na magiging anak mo ang kulay ni Solana? Patuloy nito. Ang dami naman dyan na pwedeng hilingin maging kamuka. Kaya bakit sa isang katulad pa niya? Napahinga ng malalim si Solana hanggang sa magsalita si Marilyn. Alam mo Patricia, ikaw ang hindi ko gustong makita kung sakaling maglilihi ako. Bukod sa di hamak na mas maganda sa'yo tong kaibigan ko, napakalayo ng ugali ninyo. Litanya nito. Sandaling bumakas ang ingis ni Patricia bago ngumisi. Talagang malayong pagkakaiba namin. Kasi ako, lumaki sa patag. Itong si Solana, sa bundok. Humalikip-kip pa ito. Nakangiti namang nagkatinginan ng mga nasa likuran nito. Sa bundok kung saan kasama niya mga kauri niya na may nakakasalamuha ng mga kuliglig. Huwag mong bastusin ang mga kapwa ko katutubo. Nakakuyom ang mga kamay ni Solana nang putulin ito sa pagsasalita. Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Parang batang nang hahamon na inilayad ni Patricia ang sarili sa kanya. Hihilain ko lang naman yung dila mo. Sagot niya. May takot na napalunok si Patricia. Agad na humarang sa kanila si Marilyn. Umalis ka na! Isama mo na yung 2 alipores mo. Sinilip nito ang mga kaibigan ni Patricia. At tanggapin nyo na lang na wala kayo kumpara kay Solana. Nakangiting dugtong ni Marilyn. Agad na nalukot ang anyo ng 3. Napangisi naman si Solana sa naging reaksyon ng mga ito. Hindi ako papayag na malalagpasan niya ako sa kahit na anong espeto. Kontra ni Patricia na nagpapapadyak pa. Akmang lalapit ito sa kanya. Pumagitna ng gusto si Marilyn. Ipinahalang din ang mga braso. Hep! Huwag mo makanti-kanti ang kaibigan ko ah. Kung di ako makakalaban mo. Seryosong pinagkatitigan ni Patricia si Marilyn. Bakit ba yung kulay tsokolate na yung kinakampihan mo, ha? Dahil hindi mo siya katulad na makitid ang utak at mapanghusga. Si Solana ang seryosong sumagot.
Sinalubong ni Patricia ang mga mata niya. Yung mga taong masigit na nangangamoy ang ugali kesa sa hinahamak niya. Dagdag nito. Ako ba't tinutukoy mo, ha? Tanong nito. Ano sa tingin mo? Balik tanong ni Solana. Ah, ganun pala, ha? Hinawi ni Patricia si Marilyn at sinugod siya. Pilit nitong hinihila ang kanyang braso, katulong ang dalawa pang kaibigan. Pilit na umawat naman si Marilyn. Napahinto lang ang mga ito nang marinig ang malakas na pito. Hoy, tama na yan! Pumagitna sa kanilang ilang tanod. Ikaw na naman! Tanong kaagad ng kagawad nang makita si Solana. Hindi ho si Solana ang nag-umpisa, kagawad. Itong pamangkin nyo na pinaglihi sa inggit. Pagtatanggol ni Marilyn sa kanya. Hindi yung totoo, Uncle! Sagot naman ni Patricia na hinawakan pa sa braso ang tiyuhin. Yang taga-buntok na yan na may kasalanan. Paninisi nito. Humarap naman ang kagawad kay Solana. Hindi ba pinagbawal na kayo rito sa palengke? Sa susunod, doon ka na lang magtinda sa kalsada. Pagbaba ng bundok, may mga dumadaan na sasakyan doon at mabibilan ka naman kahit papaano. Kapag nandito ka, laging may gulo. Patuloy nito. Napayuko naman si Solana. Pinalilibutan sila ng ilang usisero at usisera sa palengke habang pinagsisilbihan siya ng kagawad. Hindi man lang nito inalam ang totoong nangyari. Kagawad, mawalang galang na ho. Ang dapat na sabihin nyo, kung nasaan tong Bratinellia yung pamangkin, ay nandoon ang gulo. Hindi nakatiis na sagot ni Marilyn, inis pang tiningnan si Patricia. Hanggang sa hawakan nito ni Solana. Ayos lang, Marilyn. Anya, binalingan niya ang kagawad. Total, kahit papaano nakabenta naman na po ako. Pwede na po akong bumalik ng bundok. Bumaba siya para ligpitin ang mga paninda. Pagkatapos ay ibinalik sa gawang kahoy na basket. Tahimik namang pinanood ng mga nasa palengke ang dalaga. Nang isakbit ni Solana ang basket sa braso, ay naaninag niya ang magkahalong awa at pandidiri ng mga nakapalibot sa kanya. Nang magbaling siya kay Marilyn ay ngumiti siya rito. Mauna na ako. Salamat. Ingat ka sa pag-akyat, ha? Tumango siya at naglakad na. Yan nga! Bumalik ka na sa tuktok ng bundok! Pahabol ni Patricia na agad sinuway ng tiyuhin. Tumigil ka na nga, para kang bata. Maluwag ang ngiti ni Solana habang nakakasalubong ang kapwa katutubo na tulad niyang nagbabanat ng buto. Napawi no ng sama ng loob niya buhat sa nangyari sa palengke at kahit tila naririnig pa niya ang pangahamak sa tulad nila, sa puso ay wala siyang pagsisisi na papabilang sa mga ito. Ang mga kulot nilang buhok at kulay ng balat ay talagang nagpapaiba sa kanila sa karamihan. Wala man silang sapat na pinag-aralan, naniniwala siyang may lugar ang tulad nila sa bayan. Sandali siyang huminto at tinanaw ang kahel na langit. Mapapabilib ko rin kayo. Anya. Ate Sol! Halika na! Maraming dumadaang sasakyan sa ibaba! Sigaw ng nakababatang kapatid ni Solana na si Sera. Ate! Nandyan na! Nakangiti siya habang nagmamadali sa pagbaba ng bundok. Bitbit ang dalawang basket na laman ng kahahango lamang na mga gulay. Sandali pa niyang tinanaw ang kalsada na may ilang nakaparadang sasakyan. Siguradong maraming bibili sa atin, kahit hindi ka na magbenta sa palengke, ate. Bakit kaya maraming sasakyan ang nariyan sa baba? Tanong niya. Ang narinig ko, may sumabog daw na pipe sa highway kaya pansamantalang isinarado. Dito ang naging ruta ng mga sasakyan. Paliwanag ni Sera. Nang tuluyang makababa ay naroon nga ang mga nakahintong sasakyan na naghihintay ng pag-usad. Kinuha ng kapatid ang isang basket na hawak niya. Ako nang bahala dito. Doon ako sa gawin yun, ate, at ikaw naman dito. Napangiti siya ng sundan ng tingin ng kapatid na sabik na makapagbenta. Sobrang traffic. Pagod na sumandal ang isang lalaki sa passenger seat sa loob ng kotse na isa sa mga naipit na sasakyan sa daan. Nang mapalinga ito sa nakabukas na bintana ay otomatiko nitong inalis ang pagkakasandal. Mabilis na kinuha ang nakasukbit na kamera sa leeg at sunod-sunod yung pinindot sa direksyon ng estranghera sa di kalayuan. 20 na lang ho ito. Nakangiti si Solana habang inaabot ang bulaklak ng kalabasa sa bintana ng isang sasakyan.
Hindi na alis sa labi niya ang ngiti habang inaalok ang mga paninda. Halos lahat kasi sa mga ito ay binibili ang daladala niya. Hanggang sa mapalinga siya nang marinig ang tunog ng tila kung ano. Nakita niyang isang kamera na nakatutok sa kanya. Sunod-sunod ang tunog nun na ikinaalangan ng kanyang ngiti. Ibinaba naman ng estranghero ang kamera at ngumiti. Magandang umaga ho. Bati niya bago tuluyang tumalikod. Napangiti ang lalaki nang tingnan ng ilang kuhang litrato sa kamera. Ate, ang dami nating naibenta! Kasalukuyan na silang paakyat ni Sarah sa bundok. Binibilang pa nito ang ilang barya sa palad. Swerte tayo. Maraming matatanda na gusto ng sariwang gulay. Tugon naman niya. Huminto ang kapatid at napabaling sa kanya. Nakita mo ba yung lalaki kanina sa sasakyan, ate? Yung kinukuhanan ka ng litrato? Dagdag nito. Tumango naman siya nang maalala ang estranghero. Hindi kaya nagagandahan siya sa'yo? Nagkatinginan silang magkapatid. Asiwa naman siyang napangiti. Nagandahan? Oo, kaya kanya kinuhanan ng litrato. Ganun ang mga retratista, di ba? Kinukunan nila ng magagandang tanawin at ang magagandang muka. Anong malay natin kung sumikat, ate? Ang layo na ng inaabot ng imahinasyon mo. Alam mo, Sarah, mataas ang pamantayan ng mga tao pagdating sa ganda. At hindi ako sigurado kung papasa ang kulay ko sa kanila. Kaya kalimutan mo na yan. Pinili ni Sulana na ipagsawalang bahala ang estranghero na lihim na kumuha sa kanya ng litrato. Kinaumagahan ay muli siyang bumaba sa bayan para maipamili ang napagbentahan. Habang naglalakad ay napansin niya ang tingin sa kanya ng mga tao. Nagtataka man ay nagdiretso siya sa tindahan ng bigas. Dito nga ho, 3 kilo. Anya, nakangiti ang tindero nang sulyapan siya. Ikaw ay nasa balita, hindi ba? Ho? Hindi mo alam? Ang galing ho. Sikat ka na. Tinuro nito ang telebisyon na nasa likod at hindi mapaniwalaan ng mga mata ni Sulana ang nakita. Ilang beses siyang kumurap para makasigurado. Pinagkakaguluhan ng mga litrato mo. Patuloy ng tindero. Naroon nga sa telebisyon ng ilang litrato niya kahapon na may bitbit pa na basket na mga gulay. Ang ilan pang kuha ay nasa bintana siya ng sasakyan. Sulana! Napukaw lang ang atensyon niya sa tili ni Marilyn mula sa likuran. Hindi siya makangiti nang humarap dito. Pinagkakaguluhan ng pictures mo online at sa balita. Naku, sikat ka na! Sabik na pagbibigay alam nito. Hindi niya alam ang sasabihin. Pinalibutan siya ng mga tao habang hawak-hawak ang kanya-kanyang cellphone na nakatutok sa kanya. Kumuway ka sa kanila! Natutuwang itinaas ng kaibigan ang kamay niya. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, Marilyn. Anya, habang nanatili ang alangang ngiti. Hinarap siya nito. Yung mga litratong kuha ng photographer sa'yo, trending ngayon sa social media. Trending? Social media? Magkasunod at naguguluhan ulit niya. Oo, gusto ka nila makilala. Interesado ang mga tao sa'yo dahil sa gandang meron ka. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi pa rin makapaniwala ang kanyang tono. Tumango ang nakangiting si Marilyn. Kaya huwag ka na magtataka kung isang araw merong magpupunta at umakyat sa bundok para makilala ka. Naguguluhan pa rin ang anyo ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nang tingnan niya ang mga tao, ay pilit ang mga itong lumalapit sa kanya para makapaglitrato. Hindi tulad ng dati na daan-daanan lamang siya ng mga ito. Hapon na nang makabalik si Sulana sa bahay nila mula sa taniman matapos mag-ani ng mga kamote. Bitbit niya ang basket nang nagmamadali siyang salubungin ng tumatakbong kapatid. Ate Sol! Oh, ano nangyari? Dinapuan siya ng pangamba ng sulyapan ng mga kasunod ni Sarah ng mga batang katutubo. May mga tao naghahanap sa'yo. Ha? Sino? Hay. Nipatingin siya sa boses na yon at naroon ang pamilyar na estranghero. Bumaba ang mga mata niya sa nakasabit na kamera sa dibdib nito. Muli niyang binalikan ng tingin ang mukha nito nang maalala kung sino ang lalaki. Sandali, ikaw yun ah! Napagtanto niya kasabay ng pagtaas ng hintuturo. Ngumiti naman ito, ipinakita ang kamera. Ako ang kumuha ng litrato sa'yo. Ako si Fernan, isang professional photographer. Nilahad nito ang kamay sa kanya. Nahihiya naman niyang tinanggap yun.
Solana, tama? Opo, ako nga si Solana. Isang igorot. Pwede bang Sol na lang itawag namin sa'yo? Tumango naman siya. Masamak na mas maganda siya sa personal. Papuri ng magandang babaeng kasama nito. Ngumiti ito sa kanya. Inilahad din ang palad. Ako naman si Cheng, isang model manager. Model manager? Oo, pareho kami nagtatrabaho ni Miss Cheng sa Glamour Modeling Agency. Paliwanag ni Fernan. At nandito kami para mag-offer ng contract sa'yo. Patuloy naman ni Cheng. We would love to work with you, Miss Solana. Gusto kang makuha ng agency namin bilang isang model. Tila nabingi siya sa narinig. Model? Ulit ni Sarah na hindi na nakapagpigil na sumingit sa pag-uusap nila. Oo, little girl. Nakangiting tugon naman ni Cheng. Napatingin si Solana sa mga kapwa katutubo na pinapalibutan sila. Baka sa mukha ng mga ito ang tuwa at pagmamalaki, kahit na hindi lubos maunawaan ang mga nangyayari. Hanggang sa lumapit ang kanyang ina. Gusto mo bang subukan, anak? Kasunod nito ang kanyang ama. Nakaawang ang bibig niya pero walang lumalabas doon. Magandang oportunidad to para sa'yo at sa kapwa mo katutubo. Saad ni Cheng. Tama sila, Ate Sol. Ipakita mo ang ganda at galing ng tulad natin. Sang-ayon ni Sarah. Napangiti siya pagkatapos ay sinalubong ang mga mata ng dalawang bisita. Sige po, susubukan ko. Nagsigawan ang mga nakapalibot sa kanya sa saya. Napangiti na lang siya ng sulyapan ng mga magulang na tumango din naman sa kanya. Nang bumaba ng bundok sina Cheng at Fernan ay kasama na si Solana. Naabutan pa nila ang mga taong nag-aabang sa sasakyan ng dalawa at sinisigaw ang kanyang pangalan. Naagaw din ng pansin niya ang tanging nakasimangot na si Patricia kasama ang dalawang kaibigan nito. Solana! Congratulations, kaibigan! Sinalubong siya ng tuwang-tuwang si Marilyn. Napatingin ito sa mga kasama niya. Tama, sila nga yung agency na nakita ko sa social media. Yung may hawak na mga sikat na mga model. Nakipagkamay pa ito sa dalawa na nakangiting tinanggap na mga ito. Kayo na ho ang bahala sa kaibigan ko, ah. Nakangiting nagbaling si Marilyn kay Patricia at sa dalawang kaibigan nito. Oh, ano ngayong sa inyo, ha? Ang nilalait niyong katutubo, dinayo pa ng sikat na modeling agency. Patutsyada nito sa tatlo. Hindi naman makakibo ang mga ito bago lang nagsalita si Patricia. Di congrats. Mapaklang nito. Solana, tiningnan ni Cheng ang dalaga. Kailangan na nating umalis. Baka abutan tayo ng traffic papunta sa Maynila. Tumango naman siya bago bumaling sa kaibigan. Sige, mauna na kami. Salamat, Marilyn. Mag-iingat ka, Solana, ha? At huwag mo kaming kakalimutan pag nasa Maynila ka na, ha? Isang ngiti ang isinukli niya bago sinulyapan ng iba pang nakapalibot sa kanila. Salamat po sa inyo! Tuluyan na siyang sumakay sa pinto ng sasakyan na binuksan ni Fernan. Naiwang nakahalukip-kip si Patricia. Ang swerte naman ng mga taga-bundok na yun. Nakakarating siya sa Maynila. Naiinggit na wika ng isa sa kaibigan nito. Akala ba niya ganun lang kadali ang lahat? Tanong ni Patricia habang ang tingin ay nasa papalayong sasakyan. Hindi natin alam ang mga taong madadatnan niya doon. Kaya siguradong hindi siya tatagal sa lugar na yon at babalik din dito sa bundok para magtanim ng kamoting kahoy. Sigurado at nakangiting dagdag nito. Ilang oras ang naging biyahe bago huminto ang kotse lulan si Solana at namangha siya sa buhay na syudad na nakita. Ang mga ilaw, dami ng sasakyan at matataas na mga gusali. Dinala siya ni na Fernan at Cheng sa isang building. Sumakay sila sa elevator. Pagkatapos ay isang pinto ang binuksan ng manager para sa kanya. Bumungad sa kanya ang napakagarang silid. Tulad ng utos ng direktor, pansamantala dito ka muna sa kondo ko. At bukas, pupunta tayo sa agency para sa rehearsal at ilang test shoot mo. Pagbibigay alam nito, tumango si Solana at ngumiti. Halika muna rito, Sol. Nilingan niya si Fernan na nasa mesa, kaharap ang laptop. Nahihiya siyang lumapit. Mula sa nakabukas na gamit nito ay naroon ang kanyang mga litrato. Nakita mo? Lahat ng anggulong kuha ko sa'yo. Magaganda. Yun ang isa sa mga napansin sa'yo ng mga tao. Puno sila ng magagandang komento tungkol sa'yo. Talaga ho?
Nangingilid ang luha ni Solana nang silipin yun. Tiningala siya nang nakangiting si Fernan. Sige, basahin mo. Nahihiya ang naging ngiti niya. Hindi po kasi ako marunong magbasa eh. Naglaho ang ngiti nito at napatingin kay Cheng na napahinto din. Hindi rin po ako marunong magsulat. Wala pong pagkakataon ng mga katutubo na tulad ko na makapag-aral sa bayan. Kung meron po akong konting nalalaman, yun ay dahil tinuruan po ako ng kaibigan kong si Marilyn. Pagtatapat niya, natahimik ang buong kwarto hanggang sa magsalita si Cheng. Sa ngayon, aalalayan ka muna namin ni Fernan. Sasabihin din namin ng tungkol dyan kay Director. At sa pagiging model naman, ang pinaka-importante ay marunong makinig. Tugtong pa nito, hinawakan ni Cheng ang kamay niya. At hindi ka lang tapat, marunong ka ring makinig, Solana. Salamat po. Nakahinga siya ng maluwag sa kanyang narinig. Kinaumagahan ay magkasama sina Solana at Cheng na magtungo sa agency para formal siyang ipakilala. Nang makapasok sa loob ay sinalubong ng bati ng mga empleyado ang manager, pagkatapos ay mapapatingin sa kanya at doon pa simpleng magbubulungan. Sumakay sila sa elevator kasabay ang ilan sa mga ito. Siya nga yung magandang igorot na pinag-uusapan ngayon. Si Sir Fernan ang nakakuha ng litrato sa kanya sa ibaba ng bundok. In fairness, maganda talaga siya. Mukhang manika. Yun ang naririnig niyang bulungan ng mga babae sa likuran habang may kausap naman sa cellphone ang manager na katabi. Ang kaso, baka mahirapan siyang makipagsabayan sa mga models natin. Mapuputi at makikinas ang karamihan sa mga yun eh. Marinig niyang sabi ng isa. Napakurap si Solana. Ano ka ba? Welcome ang iba't ibang kulay dito sa agency. Ganun talaga sa fashion modeling. Halika na, Sol. Giniya siya ni Cheng nang huminto ang elevator. Ready ka na? Tanong nito sa kanya nang huminto sa isang pinto. Tumango siya at huminga ng malalim. Nang magbukas ang pinto ay napalingon sa kanya ang lahat. Naroon ang iba't ibang magaganda, matatangkad at mestisa na mga babae. Solana, nandito tayo ngayon sa studio kung saan nagre-rehearse ang mga model. Pagbibigay alam nito, nandito rin si Fernan as our photographer. Kinawayan siya ng binata na kasalukuyang hawak ang kamera. And these girls are also our signed models. Tinuro nito ang mga babaeng agad na bumaba ang kilay at pilit ngumiti sa kanya. Everyone, meet Solana, our newest trainee model. Welcome her to the team. Hi Solana! Nahihiya siyang ngumiti. Lumapit ang mga ito at tinalikan siya isa-isa sa pisngi. Pagkatapos ay ngiting-ngiti na humarap sa kanya. I'm Cheska! Pakilala ng nasa gitnang babae. Ako naman si Solana. Hindi nakataas ang mga mata niya kung paano siya nito haguri ng tingin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin ng ubod ng tamis. Miss Cheng, siya yung nasa social media ngayon, di ba? Yes, siya yung nakuha na ng litrato ni Fernan. Magaling talagang photographer si Sir. Maganda naman talaga siya sa nakuhang pictures. Pero sa personal, para rin naman pala siyang ordinaryong taong bundok. Umugong ang tawanan. Cheska? Saway ni Cheng. No offense Solana ha, pero nag-expect talaga ako na mauungusan mo ko bilang pinakakilalang model ng agency. Hindi naman pala. Stop it, Cheska! Bumalik na kayo sa rehearsal. Hinuwakan siya sa braso ni Cheng. Pasensya ka na Solana ha. Ayos lang po Miss Cheng, huwag kayo mag-alala. Dito tayo. Iginiya siya nito na pumasok sa isa pang kwarto. Nasaan ang damit ng bago nating model? Tanong nito. Agad namang inabutin to ng isang babae na nakahanger na damit. Ganoon na rin mataas na pares ng sandals. Iniabot ito sa kanya. Suotin mo to at ipakita mo sa kanila ang kaya mo. Anito at ngumiti. Tiningnan naman ni Solana ang hawak na damit at tumango. Are you not really worried sa pagdating sa babaeng yun? Tanong ng isa kay Cheska na kasabay nitong rumampa. Of course not. I bet kung may laban ang isang igorata sa akin. Kumpiyansang sagot ng dalaga hanggang sa mapalingon ang lahat ng nasa estudyo sa direksyon ng paparating. At nang sundan ng tingin kung saan nakatitig ang mga ito ay tumaas ang kilay ni Cheska. Agad namang itinuon doon ni Fernan ang kamera. Ngumiti si Solana habang pinapatigas ang dalawang binti para manatili ang mga paa na suot ang mataas na sandyales. Okay girls, doon muna kayo sa gilid. It's Solana's turn.
Pagtataboy ni Cheng sa grupo ni Cheska. Pairap naman na tumalima ang mga ito. Huminga ng malalim si Solana at nagtungo sa gitna. Dito lang ang tingin. Saad ni Fernan nang ituro ang kamera. Kumpiyansa siyang tumango bago seryosong tumitig doon. Okay, 1, 2, 3. Nagsimulang kumislap ang kamera. Ngumiti naman siya nang ituon doon ang tingin. Kasabay ng pagtunog ng kamera ay ang pagpapalipat-lipat niya ng postura. Nice. Good shot. Oh, one more. Tuwang-tuwa si Fernan habang kinukuhanan ng litrato si Solana. Hangang-hanga naman ang mga staff sa dalagang igorot na talagang tumingkad ang angking ganda at naiibang kulay. Good job, Solana! Good job! Nang matapos ay nilapitan ito ni Cheng. Salamat po. Gustong-gusto ka ng kamera at natutuwa ko na nakuha mong makipaglaro. Ang gaganda ng kuha mo para sa isang test shoot. Sinilip niya ang monitor at naroon nga ang mga litrato niya. Nakikita na namin magandang future mo sa modeling. Nakangiting nilingon nito ang photographer. Right, Fernan? Yes, ma'am. Sagot naman to. Salamat po. Nahihiya niyang sambit. O sige na, bumalik ka na sa dressing room. Magpalit ka na ng damit mo para dediretso tayo sa office ni Director. Opo, Miss Cheng. Sinulyapan niya ang photographer para magpaalam. Tumango naman ito. May ngiting bumalik si Solana sa dressing room. Natigilan siya nang makitang nakaupo sa upuan niya si Cheska. Nakatayo sa tabi nito ang iba pang mga modelo. Dumiretso siya roon, kinuha ang bag kung nasaan ang damit niya. Totoo ba? Igurot ka daw? Napahinto siya sa tanong nito. Narinig ko rin na nagtatanim ka raw ng mga kamote. No wonder, kulay lupa ka. Itinaas niya ang muka kaya nagtama ang mga mata nila. Mataas ang isang kilay nito nang bumaba sa upuan at lapitan siya nito. What? Kaya mo bang lumaban sa akin? Itinulak nito ang isang balikat niya. Bukod sa nagbubungkal ka ng lupa, what else can you do? Napangiti ang mga kasama nito nang maliit siyang mapakunot noo. Oh, my bad. Baka hindi ka nakakaintindi ng Ingles. Mukha ka pa namang walang pinag-aralan. Padabog na binitawan ni Solana ang hawak na bag. Umangat naman ang magkabilang kilay ni Cheska. Itinuwid niya ang likod at seryosong nakipagtitigan dito. Hindi nga siguro kami nakapag-aral. Pero sigurado akong higit ang mga kapwa ko katutubo kaysa sa inyo. How dare you say that? Muli siya nitong itinulak. What's happening here? Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Naroon ang isang formal na lalaki, kasyual na nakapamulsa. Agad nang umiti si Cheska. Director! Pinanggapan nito si Solana para lang makalapit dito. What do you think you're doing? Seryosong tanong nito sa dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Maang-maangang tanong nito. Seryoso lang pinagmasdan nito ng binata. Of course you know what I'm saying. You're an adult now, so act like one. A model's beauty goes beyond just physical posture. I'm just being honest with her. Napatingin ang mga ito kay Solana na nagsalita. Pwede bang mag-usap kayo ng naiintindihan ko? That's exactly what I'm trying. Iwan niyo muna kami. Putol ni Kieran kay Cheska na naglaho ang ngiti. Napipilitang lumabas ito kasunod ng iba pang modelo. Nang maiwan sila ay seryosong binalingan si Solana ng binata. Kumusta? Tanong nito. Kilala ko ba kayo? Inosenteng balik tanong niya na ikinangiti ng estranghero. Pinagmasdan ni Kieran ang babaeng nung isang araw lang ay nakita niya sa mga litrato. Director! Singit nang pumasok na si Cheng. Sinulyapan siya dito. Uuwi na po ba tayo? Tanong niya. Nahihiya ito ng maliit na umiling. Sandali lang. Ipapakilala muna kita sa may-ari ng agency. Otomatikong lumaki ang kanyang mga mata. Magkapanunod silang lumingon sa lalaking seryoso siyang pinagmamasdan. Director, siya po si Solana, yung nakuhanan ng litrato ni Fernan sa baba ng bundok. Solana, siya naman si Director Kieran, ang may-ari ng modeling agency na to. Siya rin ang kumuha sa'yo. Napalunok ang dalaga ng tingnan nito. Siguro naman ngayon ay kilala mo na ako. Ngumiti ito sa kanya na ikinapikit niya sa hiya. Nice shots. Puri ni Kieran, hawak nito ang ilang kuhang litrato ni Solana. Naroon na sila sa studio at magkakaharap. Miss Cheng. Yes, Director.
Ikaw nang bahala mag-train sa kanya bago ang fashion show ng isa sa mga event ng kaibigan ko. Opo. Alangang sinulya pa ni Solana ang may-ari ng kumpanya. Nasa litrato pa rin niya ang atensyon nito. Dahan-dahang lumapit dito ang kanyang manager. Director, yung tungkol nga po pala sa educational background ni Solana. Pabulong nitong wika. Natigilan naman si Kieran. Hindi siya marunong magbasa at magsulat sa ngayon. Marahang dugtong ni Cheng. Nagulat pa siya nang magtaas ang mukha ng direktor. Gusto mo bang mag-aral? Ho? Pwede mong isabay ang pag-homeschool. Ganon din ang pagiging trainee model. Talaga ho? Nakangiti niyang tanong. Oo naman, si Miss Ching nang bahala para sa lahat sa'yo. Tinignan niya ang manager na nakangiti at nag-thumbs up pa. Naluluha siya sa tuwa nang salubungin ang mga mata ng may-ari ng agency. Maraming salamat ho. Pasensya na rin ho pala kayo kanina. Huwag mo nang isipin yon. And one more thing. Pahabol nito na ikinataas ng 2 kilay niya. Huwag mong hayaan si Cheska na sabihin kung anong gustong sabihin sa'yo, okay? Napakurap naman siya. Isa sa mga tinuturo ni Miss Cheng sa mga trainee ay ang confidence. It's your time to show what you've got. Kumpiyansa siyang tumango. Maraming salamat ho, sir. Inabot nito sa kanya ang mga litrato niya. Congratulations on your first test shot. Nakikita namin ang malaking potential mo sa industriyang to. So keep up the good work. Anito, bago umalis, nakangiti niyang sinulya pa ng hawak bago hinabol ito ng tingin. Salamat ho, sir! Pahabol niya. Nang mapatingin sa kanya ang manager na katabi ay pareho niya itong nginitian. Itaas mo ang baba mo! Hinawakan ni Cheng ang baba ni Solana na kasalukuyang nakatayo. Ang tingin ay diretso lang. Patatagin mo rin ang binti mo kapag naglalakad. Simula nang makauwi sila ay sinimulan na niyang i-ensayo nito ang sarili nitong estudyo kung paano maglakad ang isang modelo. Isa pa! Nang umalis ito sa daan niya ay tinuwid niya ng gusto ang likod at sinimulang maglakad. Nice! Good! Pumapalakpak si Cheng sa bawat hakbang ng dalaga. So, dahil street style ang una mong isusuot sa fashion show, dapat magaan lang ang ekspresyon mo. Tumango naman siya. Mahalagang maipakita mo na kayang-kaya mong dalhin ang damit na suot mo. Dagdag na paalala nito. Ituloy mo lang ang practice, babalikan kita. Opo, Miss Cheng. Nang maiwan ay tiningnan niya ang sarili sa tapat ng malaking salamin. Nang maglakad ay inalala niya ang payo ng manager. Good morning! Magandang umaga po, Miss Cheng. Ready ka na? Opo. Okay, ito ang schedule natin today. Pupunta tayo sa studio for photoshoot. Pagkatapos susukatan ka at pwede ka nang magsimula ng homeschool mo after that. Talaga po? Oo. At alam mo bang si director mismo ang pumili na magiging teacher mo? May panunukso sa tono nito. Nung nalaman niya na si Fernan ang photographer na nakakuha ng litrato mo, pinahanap ka niya agad at inutos na i-offer na maging trainee namin. Tingin ko, personal ka niyang nagustuhan. Patuloy nito. Pakiramdam naman ni Solana ay uminit ang kanyang mga pisngi. Tara na po! Nauna siyang maglakad para iwasan ang panunukso sa ngiti nito. Diretso sila sa studio ng agency. Agad siyang inutusan ng manager na dumiretso sa dressing room. Tumahimik naman ang nagkukwentuhan na sina Cheska at ang mga kaibigan nito nang makita siya. Dire-diretso siyang naglalakad sa kanyang mesa. Hi, Miss Solana. Heto pong damit ninyo. Nakangiting inabot sa kanya ng isang staff ang susuotin. Salamat po. Miss Solana, dito po tayo. Magalang naman siyang iginiya naman ng makeup artist sa isang silya. Nang umupo ay nakita niya sa refleksyon ng salamin sina Cheska. Mula sa likuran ay nakataas ang kilay ng mga ito habang pinagmamasdan siya. Feeling sikat na hindi pa nga nakakarampay. It was just a simple brandwear photoshoot. Pero akala mo supermodel na. Paringit nito. Sa halip na sumagot ay tiningnan na lang ni Solana ang sarili sa salamin. Ang ganda po ng ilong ninyo. Natural na natural. Puri ng makeup artist sa kanya. Salamat po. Nahihiya niyang tugon. Hindi tulad ng iba dyan. Hoy! Maskuladong babae! Putol ni Cheska dito. Ako bang pinaparinggan mo, ha? Miss Cheska, wala naman po akong sinasabing pangalan, di ba? Katwiran nito. Ganon din yon. Ako lang naman ang retokada dito eh. At okay ang ganito, kesa naman kasing itim ng puwet ng kaldero ang kulay ko.
Seryosong binalikan ng tingin ni Solana sa salamin si Cheska. Handang-handa naman itong sinalubong ang tingin niya. Right, Solana? Tanong nito. Let's go, girls! Dagdag nito nang irapan siya at lumabas. Kasing putingan ng anghel, kabaliktaran naman ang ugali. Dismayadong ani ng makeup artist. Ay naku, Miss Solana, huwag kayong magpapatalo sa labanos na yun. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Para sa akin, hindi rito ang tunay na laban, kundi sa entablado. Sagot niya at ngumiti. Okay girls, let's go! Tawag ni Fernan habang kinukunan ng litrato ang ilang modelo. Next, solo, Solana! Tumango siya habang naghihintay sa isang tabi. Nang humakbang ay nakita pa niyang nag-ikot ng mata si Cheska na labag sa loob na umalis sa harap ng kamera. Okay, street style Solana. Just be yourself. Gawin mo ang gusto mo habang kinukunan kita. Opo, Sir Fernan. Tugon niya. Humarap siya sa kamera. Okay, 1, 2, 3. Seryoso siyang tumingin sa direksyon nito. Isinuot sa bulsa ang mga kamay. Good shot. One more. Ganyan nga, yan. Napuno ng papuri ang set habang pinapanood siya ng lahat. Malawak ang naging ngiti ni Cheng. She was born to be a model. Look how different she is in front of the camera. That day is really meant for her. It meant na makunan siya ni Fernan. Tama ang sinabi ni Director. Solana is a hidden gem. Wisit. Bulong ng pikon na si Cheska habang naririnig ang sinasabi ng manager. Good job, Sol! Muling bumalik sa pagiging mahinhin si Solana nang huminto sa pagkislap ng kamera. Nilingan ni Fernan ang iba pang modelo. Come on girls, samahan nyo na si Solana dito. Nagpatiuna si Cheska na maglakad. Nang makarating sa harap ng kamera ay agad siyang napaatras ng banggain nito. Sorry! Sarkastikong wika nito bago pumamewang para harangan siya. Girls, 1, 2, 3. Tawag pansin ni Fernan. Sabay-sabay silang humarap sa kamera. Nang kumislap ay kanya-kanya silang pose at hindi siya halos makagalaw dahil sa pangaharang ni Cheska. Bali wala siyang ngumiti kahit naiipit sa maliit na pwesto. Nice Solana! Puri ni Fernan. Inis siyang nilingan ni Cheska at muling hinarangan. Nang padabog nitong itaas ang braso ay tinamaan ang kanyang tiyan. Sa lakas ay bumagsak siya. Solana! Bulalas ni Cheng na agad na lumapit. Natigilan naman si Fernan at iba pang modelo habang maliit ang ngisi ni Cheska. Ayos ka lang? Tinulungan siya ng manager na makatayo. Opo. Pilit niyang sagot habang nakangiwing hawak ang tiyan. Girls, break muna. Nito, ngumiti si Cheska sa kanya bago umalis. Nagtitimpi naman siyang huminga. Nakita akong ginawa mo kay Igorata ha? Pasalamat siya at hindi ko siya sa mukha si Nico. Natigilan si Solana nang pumasok ng dressing room nang marinig si Cheska kausap ang iba pang modelo. Casual siya nitong nilingon. Habang nakatitig dito ay naalala niya ang bili ng may-ari ng agency, kaya seryoso siyang lumapit dito. Hinarap naman siya ni Cheska. What? Do you have something to say? Yun ang huling pananakit mo sa akin. Anya na ikinatawa nito. Paano kung ayaw ko? Siya naman ang ngumiti. Kung ganon, mapipilitan akong labanan ka. At ano naman kayang gawin mo? Naggaling sa isang bundok. Kaya kong maging mahusay at kilalang modelo. Natahimik ang gigil na si Cheska habang nakatitig sa kanya. At malalampasan kita. Desidido niyang dugtong. Sinulyapan niya ang mga kasama nitong modelo bago muling sinalubong ang mga mata ng kaharap. Tandaan niyo yan. Stop dreaming! It won't happen, you know? Hindi mangyayari na ang katulad mong uling ang tatalo sa amin. Kung ganon, itong uling na to, huwag mong gatungan ng panlalait at pagmamaliit. Mas lumapit siya rito dahil magbabaga ako at ang apoy ko ang kakain sa inyo hanggang sa hindi na kayo makakita pa dahil ako na ang rumarampa. Ngumiti siya bago tumalikod. Akmang tatayo at susunod si Cheska nang pigilan ito ng mga kaibigan. I really hate that woman! Gigil nitong sigaw. Sir, mula sa pagkakayo ko sa dokumento ay itinaas ni Kieran ang muka. Alangan naman ang naging ngiti ni Solana.
Pinapatawag niya raw ho ako? Ah, yes. Bakit ho? Kinuha ng binata ang isang paper bag sa ibabaw ng mesa at inabot sa kanya. Ano ho to? Open it. Tumalima naman siya. Nang buksan ay napatingin siya dito. That's a new laptop. Starting now, diyan mo na itutuloy yung pag-aaral mo. Nangilid ang luha niya sa tuwa. Hala, salamat ho sir! Walang naman. Alam kong mahalaga at magiging malaking tulong sa iyo ang pag-aaral. Tama ho kayo at kayo nagbigay sa akin ng pagkakataong to. Nanghinang ang kanilang mga mata. Simula ho nang ipahanap niyo ako para alukin ng trabaho. Malaking bagay ho yun para sa akin. Tumango naman ito. Gusto ko makapag-aral para sa kapwa ko katutubo. Gusto ko na kahit papaano may makapagtapos sa amin. Kapag nakapagtapos ako, hihimukin ko rin sila mag-aral. Patuloy niya. That's nice to hear, Solana. Pwede ho bang magtanong, sir? Sumandal sa kinauupuan si Kieran. Go ahead. Bakit ho, sa tingin niyo, pwede ako maging modelo? With those photos of you, nakuha mo na agad ang hindi lang atensyon ng camera, maging ang mga tao. Ibig sabihin lang nun, you can connect with them at bibihira nakakagawa ng bagay na yun. Ang akala ng marami, kailangan maging maganda at matanggad sa modeling. But it's not always about that. It's someone that makes the audience want to look at. At ikaw yun, Solana. Natahimik sila habang magkadugtong ang tingin. There's something about you, at yun ang ipinagkaiba mo sa iba. Tila gusto nang lumubog sa hiya ni Solana sa lahat ng papuri na narinig, mismo sa direktor na kaharap. Maraming salamat ho, sir. Asahan niyo ho na pagbubutihan ko at pahahalagahan ko ang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Napangiti si Kieran habang pinagmamasdan ng inosente at nagkaroon ng lakas ng loob ang dalaga. I heard, pinag-aaral daw ni Director ang tagabundok na yan. Tumikwas ang kilay ni Cheska sa sinabi ng isa sa katabing mga kaibigan sa loob ng studio. Naroon ang tingin nito kay Solana na kasalukuyang nag-iensayo maglakad. Homeschool pa raw, pinagsasabay ang pagiging trainee at student. At eto pa, lagi raw nakikita si Director na kasama siya. Wait, akala ko ba sa'yo lang si Director Cheska? Otomatiko itong natigilan nang balingan ni Cheska na may masamang tingin. Shut up! Mariinaan nito. Gigil nitong binalikan ng tingin sa Solana na patuloy sa paglalakad. Girls, get ready. Darating na ang private cars para dalhin kayo sa event. Aasahan ko nagagalingan niyo, okay? Bili ni Cheng. Yes, Miss Cheng! Sagot ng mga modelo. Nang lumingay aksidenteng mapatingin si Solana sa pwesto ni Cheska, agad siyang inismira nito. Isang ngiti naman ang isinukli niya dito. Masyado kasi siyang naging abala sa ilang linggo na lumipas. Bukod sa pag-aaral ay nag-iensayo naman siya sa gabi. Pursigido siya dahil ayaw niyang masayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. At ngayon ay masasabi niyang lumawak ang kanyang iniikutan na mundo. Simula sa pagiging igorot na tindera at pinagtatabuyan ng mga tagapalengke, isa na siya ngayong modelo at estudyante. Nang makarating sa convention center, diretso sila sa dressing room para maghanda. Nang bisitahin ng direktor sa silid ay agad na nagtayuan ang mga kasama. Hi, Director! Mabilis na sinalubong ng ngiti si Cheska. Nandito ba kayo para i-cheer kami before ang rampa namin? Maarting dagdag nito. Ang sweet niyo naman. Look oh, maganda bang streetwear na suot ko? Umikot pa ito para ibida ang suot-suot na damit. Nanatiling tuwid ang tingin ni Kieran. Mahusay na designer ang kaibigan ko. Lahat ng gawang kamay niya ay maganda. It's all about how you wear it. Formal na sagot nito. Of course, I wear it beautifully. Puri ni Cheska sa sarili na tumingin pa sa paligid, pero walang naging reaksyon ng mga ito, dahilan para maglaho ang ngiti ng dalaga. Lumampas ang tingin ng direktor. Nang umiti ito ay napalingon ng lahat ng mga modelo kung saan nakatuon ang atensyon nito. At naroon yon sa pwesto ni Solana. Excuse me. Paalam ng binata bago lumapit dito. Are you nervous? It's your first fashion show. Alangan ang naging ngiti ni Solana. Medyo ho, sir. Napatingin siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. Napakurap siya nang magkatitigan sila. Tandaan mo lang lahat ng itinuro sa'yo ni Miss Cheng. At sigurado mawawala rin ang kaba mo. Nakangiti siyang tumango. Maliit pang tumaas ang magkabilang balikat niya nang ayusin ito ang kwelyo ng kanyang suot.
Tumango siya habang ramdam ang pintig mula sa puso. Ibinaba na rin ni Kieran ang kamay at tumingin sa paligid. Everyone, good luck! Bili nito bago lumabas. Matiim naman na pinanood ni Cheska ang dalawa. Miss Cheng, magbabanyo lang po ako. Paalam niya ng mapabaling sa manager. Okay, bilisan mo ha. Magsisimula na ang fashion show. Tugtong nito. Opo. Nakita pa niya ang matalim na tingin ni Cheska nang lampasan niya. Sa pagpasok ni Solana sa comfort room ay agad niyang tinungo ang harap ng salamin. Magkadapuan ang mga nilalamig niyang kamay nang iangat ang tingin. Abot-abot ang kanyang kaba. Hindi niya alam kung sasapat ang ilang linggo niyang pag-iensayo para sa kauna-unahan niyang fashion show. Hindi lang ang sarili sa kanyang daladala, kundi ang kapwa niya katutubo. Isa siyang igurot. Hindi man niya alam ang naging reaksyon ng mga manonood. Sisiguraduhin niyang gagalingan niya para sa mga ito. Malalim ang pinakawalan niyang hininga nang titigan ang refleksyon. Nang marinig ang pagkalampag ng pinto ay agad siyang napalingon. Mabilis siyang lumapit nang magsarado iyon. Rinig niya ang mga boses ng mga babae sa likod nun. Tensyonado siyang kinalampag ng pinto. May tao ba dyan? Buksan niyo to! Huminto siya, pinakinggan ang tahimik na paligid, bago napalingalinga. Hindi ako pwedeng makulong dito. Magsisimula ng fashion show. Muli niyang kinutok ang pinto para humingi ng tulong. Umaasa na may makakarinig sa kanya. Nasaan na ba si Solana? Natataranta si Cheng sa backstage. Baka nag-back out sa kaba. Nakangising sagot ni Cheska. Nagmamadaling bumaba ang organizer ng fashion show. Next na po ang ramp models. Hindi naman alam ng manager ang gagawin. Miss Cheng, don't worry. Total, sanay naman na po ako eh. Ako na po ang magiging opening ng fashion show. Pag-ako nito sa pwesto ni Solana. Mula sa monitor ay napakunot si Kieran. Ang inaasahan niyang unang makikita na maglalakad sa runway ay hindi niya nakitang rumampa. Hindi pa natatapos sa paglalakad si Cheska nang tumayo siya. Miss Cheng! Director! Parehong bakas ang pag-aalala sa dalawa. Where's Solana? Tanong nito. Kanina ko pa nga po pinapahanap, Director. What? Tulong! Halos mapaluhod si Solana habang hawak ang nananatiling saradong pinto. Bago pa tuluyang mawala ng malay ay nagbukas yun. Agad siyang nasambot ni Kieran. Solana! Nang tuluyang ipikit ang mga mata, ay ramdam niya ang pagbuhat nito sa kanya. Well, all I know, dinala sa ospital ang taga-bundok na yon. Yun talaga mapapala niya. Ako pang kinalaban niya. Tingin niya hahayaan ko siyang basta rumampa? Ngumiti si Cheska sa kaibigan. Wow! Congratulations, Cheska! Naging successful ang event natin kagabi kahit nagkaroon ng palitan ng pwesto. Maarting tumawa ang dalaga. Feel na narinig ang papuri mula sa kapwa modelo na lumapit. Alam niyo naman, pang-opening at finale talaga ang beauty at rampa ko. But anyway, salamat. Actually, I felt sad nga when I heard about what happened to Solana. Yun pa naman sanang first appearance niya officially bilang bagong model ng agency. But yeah, sayang, hindi siya nakarampa. Pag-arte nito, mas lumawak ang ngiti sa labi ni Cheska. Hanggang sa matahimik ang kaharap nito at mapalingon sa palapit. Nang humarap si Cheska ay agad na tumabingi ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata nito nang humarap kung sino ang naglakas loob na padapuin ang palad sa pisngi nito. How dare! Hindi pa nito natatapos ang sasabihin ay isang sampal muli ang pinalipad ni Solana. How dare you put your dirty hands on me, ha? Galit na humarap si Cheska. Sigurado ka, hindi mo alam kung bakit kita sinampal? Matapang na lumapit si Solana dito. Ano? Gising ka na ba, ha? Itinaas ni Cheska ang kamay para gumanti, pero tinabig niya yon. Pinagkatitigan niya ito sa mga mata. Kung gaano kakinis at kaputi ang balat mo, kabaliktaran naman yung budhi mo. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila ang ginawa mo kagabi? Nagbulungan ng mga modelong nakatunghay sa kanya. Sinulya pa naman yun ni Cheska. Hinila ni Solana ang palapulsuhan nito para tingnan siyang muli. Gusto mo ba talaga ng ganitong laban? Ngumisi si Cheska. Oo, and I'm sure you can't fight back. Kayang-kaya kitang pitikin pabalik sa bundok. Muli niya itong sinampal. Nang humarap ito ay agad siyang sinunggaban. Pigil-pigil naman ang iba pa nilang kapwa modelo.
hanggang sa pumasok si Cheng na agad na nagulat sa naabutang eksena. Girls! Stop it! Agad itong pumagitna sa hinihingal sa galit na dalawa. Ano bang problema nyo? Hindi ko na ulit hahayaan na bastusin mo ang lugar kung saan ako nanggaling. Hindi dahil mapusyaw ka at taga Maynila ka. Kung gusto mo ng ganito, sige, pagbibigyan kita. Sisiguraduhin ko sa susunod na rarampa ka, hindi ka na makikita. Naging mapagkumbaba ang anyo ni Sulana nang humarap sa manager. Pasensya na po kayo, Miss Cheng. Kaya kong palampasin ang pagkulong niya sa akin sa banyo, pero hindi ang paglapastangan sa pinagmulan ko. Kung gusto niya ng kompetisyon, yun mismong ibibigay ko sa kanya at hindi ako magpapatalo. Matalimang iniwan niyang tingin kay Cheska nang tumalikod. Kusang huminto ang paa ni Sulana sa paglalakad nang makita ang makakasalubong na si Kieran. Lumapit ito sa kanya. Kaya ba gusto mong lumabas agad sa ospital? I can take action on what Cheska did to you last night. Hindi na ho kailangan. Sa pagkakataon na to, ako magbibigay ng leksyon sa kanya. Kung hindi kita mapipigilan, gusto ko makasigurado na magiging maayos ka. Nagtitigan ang dalawa. Nasa loob ng studio ang mga nakaipon na modelo sa harapan ni Kieran para i-anunsyo nito ang malaking balita. Nang pumasok si Sulana sa loob ay agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat. Sol, halika na. May announcement si Director. Untag ni Cheng sa kanya. Tumango naman siya at lumapit dito. Nagsimula naman magsalita ang binata. I have a good news for everyone. Pauna nito. Ano po yun, Director? Tanong agad ng sabik na si Cheska. Successful ang submission natin ng US-based lingerie brand na Adore Me. Isa sa glamour models ang pipiliin nila for this lingerie campaign. Anunsyo ni Kieran. Hindi naman agad nakuhang mag-react ng mga modelo. Ngayon pa lang, I want to congratulate all of you. Dugtong ng binata. Doon lang nagkaingay ang mga modelo, ganun na rin ang ibang staff na ikinangiti ni Kieran. Really, Director? Sa tuwa ay niyakap ito ni Cheska. Napatingin naman si Kieran kay Solana. Mabilis ding bumitaw ang nakangiting si Cheska dito. Sorry, Director. Na-excite lang ako. Mayabang nitong sinulyapan si Solana. It will be held next month. But for now, prepare to meet the Adore Me team. Ang marketing team at casting directors mismo ang pipili ng models na magiging parte ng fashion show. For sure, ako na yon. Kumpiyansang sagot ni Cheska. Napahinga naman ng malalim si Solana. Nilingon niya ang nagsalitang manager. Good luck, Solana. Ito ng pagkakataon mo. Tumango naman siya. Naglakad na rin palabas ang mga modelo nang magpaalam ang direktor. Natigilan pa siya nang magkabanggaan sila ni Cheska. Ngumisi ito. Alam mo ba kung ano ang Adore Me brand? Pinagmasdan niya lang ito. I'm sure you didn't. Well, para lang alam mo, ang Adore Me ay isang sikat na brand lingerie globally. Well, wala yun sa bundok kaya siguradong hindi mo alam. Walang gana siyang sumagot. Tapos ka na? Akma siyang hahakbang nang pigilan siya nito sa braso. Huwag ka nang umasa na mapipili ka, Sulana. Tinapik pa siya nito sa balikat bago siya inunahang lumabas. Gigil na lang siyang napahinga. Sa dressing room ay abala sa pag-aayos sa sarili ang mga modelo. Hindi pa man dumadating ang mga makeup artist at ang lahat ay gustong umangat at mapili. Si Sulana ay diretsong umupo sa silya, pinagkatitigan ang sarili. Ganun na rin ang kulay ng kanyang balat. At habang naroon ang atensyon ay tila naalala niya ang sinabi ni Cheska. Hindi kulay ko magpapaiba sa akin sa inyo. Ang pagiging igorot ko ang magpapaangat sa akin sa lahat. Nang lapitan siya ng makeup artist ay ngumiti siya. Ready na po, ma'am? Makalipas ang ilang minuto ng pag-aayos ay nagmamadali sa pagpasok sa studio si Cheng. Girls, nandiyan ang casting team! Nag-uunahan naman na sumilip sa glass wall ang mga modelo kung saan tanawang ibaba ng gusali at naroon ang mga banyagang parating. Nang makarating sa studio ay agad na lumapit si Cheng sa mga modelo. Ready, girls? Sabik na tumango ang mga ito habang si Solana naman ay dinapuan ng kaba. Formal na nakipagkamay si Kieran sa mga bisita. I'm Kieran Cerezo, the director of Glamour Modeling Agency. Welcome to the studio. We're honored to have you all here. Thank you, Mr. Cerezo. I'm Carol, the casting director of the team of Adore Me Company. Pakilala ng isang may edad. It's a pleasure to meet you, Ma'am Carol. Sagot ni Kieran. Likewise, Mr. Cerezo.
Ngumiti ang binata. The fashion show will start in a bit. Please take a seat. Thank you, we're excited. Sa magkakatabing silya umupo ang mga bisita. Ilang sandali pa ay nagsimula na ring rumampa ang mga modelo. Make way for the queen! Sambit ni Cheska sa backstage. Nang malingon si Solana ay agad na nagsalubong ang dalawang kilay nito. Talagang wala kang planong mag-back out, no? Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Matapang nadagdag ni Solana. Bakit naman ako matatakot sa katulad mong igurata? Sigurado naman akong ako ang mapipili nila eh. Ready for a walk, girls! Tawag pansin ni Cheng nang lumapit sa mga modelo. Agad na lumabas ang ngiting-ngiting si Cheska, puno ng bilib sa sarili na lumakad sa runway. Go, Cheska! Cheer ng mga kaibigan nito sa likod. Hi, I'm Cheska, the beautiful model from Glamour. Pakilala nito. Natigilan ang mga ito nang sumunod si Solana. Seryoso ang anyo at tuwid ang tingin ng rumampa. Tila kakuntsaba ang hangin nang banayad na silim pa rin ang kulot na buhok nito. Agad nagbulungan ang casting team mula sa kumpanya ng Adore Me habang pinapanood ang dalaga. Tumango at bumakas naman ang magandang ngiti kay Carol. Sinalubong ni Solana ang tingin ng manonood sa harap. Hello everyone, my name is Solana from Cordillera Mountains. Anya bago ngumiti. Bumulong ang casting director sa katabi ni Karen. She's good. Nito. Yes, ma'am. She's our newly signed ramp model, representing the Igorot community. That sounds interesting. I want to know more about her. Sagot ng casting director. Our company photographer accidentally spotted her and took some raw shots of her. Here are the photographs. Magalang na inabot ng binata mula kay Cheng ang ilang kuha sa portfolio ng isa sa mga modelo ng agency na si Solana. Wow! Truly captivating! Puri ni Carol nang makita ang natural at walang filter na mga litrato. Indeed, ma'am. Sang-ayon ni Kieran na ang tingin ay nasa dalaga. Muli nitong tiningnan si Solana. Matapos ang ilang minuto ay mga nakapila na ang mga modelo, kanya-kanyang pagpapaganda ang lahat. Kabado rin sa nagiging desisyon ng casting team mula sa ibang bansa. Kasama si Carol ay lumapit si Kieran sa mga ito. Good work, ladies. Pauna ng binata. Binalingan nito ang casting director. Now, it's time for the announcement and selection. Thank you, Mr. Cerezo. Tiningnan ng maedad ang mga modelo. Filipina beauty is truly amazing. Seeing all of you on the catwalk is really impressive. The posture, the walk, and the complexion. Anito, mayabang nang umiti si Cheska na kumpiyansang mapipili. Nagsimulang maglakad si Carol na paikot-ikot sa mga ito. Adore Me lingerie brand has a strong reputation in the US. Typically, I'm drawn to models with striking features who can pull off bold designs. However, a new model just came along and just flipped my script, and only one stands out. Huminto ang casting director sa tapat ni Solana na magkadaupan ng mga kamay. You're Solana, right? Yes, ma'am. Kinakabahang sagot ng dalaga. Ngumiti ang tila sopistikadang ginang. I heard the photographer took a candid shots of you, and look how effortlessly stunning you are in these photos. Maliit siyang napangiti ng sulyapan ng litrato na hawak nitong nagpabago ng kanyang buhay. Now that I'm looking at you, I already see the newest design of lingerie on you, and it looks perfect on you. Your hair, your skin, and your beauty makes you beautifully different. Now, I have a question for you. Can you be part of a campaign fashion show next month in New York? Ako po? Mahina at hindi makapaniwala niyang tanong. Yes, ma'am. Sunod niyang sagot. Nakaniting nakipagkamay ito sa kanya. Congratulations and welcome to Adore Me team, Solana. Thank you, ma'am. Thank you for trusting me. Magalang na tinanggap niya ang kamay nito. Naiiyak na sinulyapan ni Solana ang direktor at manager na parehong nakangiting tumango. Lihim naman na tiningnan ng mga modelo si Cheska. Impit ang galit. This is unbelievable! Ibinato ni Cheska ang lahat ng mahawakan nang makabalik sa dressing room. Bakit ang igorado na yung pinili ni Miss Carol? Bakit ang tulad niyang hindi marunong sumulat at magbasa? Is she blind? Hindi ba bagay sa kanyang branded lingerie? Pinigilan ito ng ilang kaibigan na patuloy na nagwawala. Calm down, Cheska.
Let me go! Galit itong humarap. Siguradong may ginawa yung igurato na yan para piliin siya. Napalingon ng lahat ng pumasok ang dalaga. Hindi mo ko katulad. Sagot ni Sulana habang tuwid ang tingin nito. Marunong akong lumaban ng patas. Hindi kita kinulong sa banyo para hindi makita ni Miss Carol. Mabilis at galit siyang nilapitan ni Cheska. Huwag kang mayabang. Malay ko ba kung gumamit ka ng black magic para ikaw ang mapili? Kayang-kaya mong gawin yun, di ba? Nakangiti siyang humarap sa kapwa modelo. Masyado lang mataas ang expectation mo, Cheska. Naniwala ka na dahil maputi ka, lamang ka na kaagad. At least ngayon, alam mo nang higit pa sa kulay ang pagiging modelo. Kung hindi sa dating. Huwag ka mag-alala. Sigurado may susunod pa. Bawi ka na lang, ha? Tumalikod na siya at casual na humarap sa malaking salamin. Napatili na lang sa inis si Cheska at hindi na nakatiis. Nagdadabog itong lumabas ng dressing room. Bago tuluyang umuwi ay nagdiretso si Sulana sa opisina ng direktor. Sandali siyang kumatok. Kabed, Sir? Huminto ito sa pagbabasa ng kung ano-ano sa mesa bago itinaas ang tingin. Sulana, Nahihiya siyang ngumiti. Magpapaalam po sana ako kung pwede kong dalawin ang pamilya ko sa bundok. Pangako ho, pagbalik ko mag-i-ensayo ko ng gusto. Agad niyang dugtong. Ngumiti naman si Kieran. it's fine. May 2 araw kang break before the preparation of the upcoming fashion show. Salamat ho. Pero, may isa akong kondisyon. Nawala ang ngiti niya nang sulyapan nito. Nanatili ang ngiti sa gwapong si Kieran. Sasama ako sa'yo. Napakurap siya sa narinig. Sasamahan kita sa pagbalik sa bundok. Sigurado ho ba kayo? Oo naman. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng direktor. Kung ang ibang tao ay laging iwas sa kanilang mga katutubo, nakakatuwang hindi ito umiiwas gaya ng iba. May ilang oras ang naging biyahe nang makabalik si Sulana sa kanilang lugar. Naroon ang mga kapwa katutubo sa ibaba ng bundok. Matyaga siyang hinihintay. Sulana! Tuwang-tuwang sigaw ng mga ito. Tila nasa isang pesta kung paano siya sasalubungin ng mga ito. Maliit siyang ngumiti at kumaway. Nang makita ng mga tao si Kieran ay umugong ang bulungan. Ang gwapo naman niya! Sino kaya siya? Baka nobyo ni Sulana. Ay, ang swerte-swerte naman ang naging buhay niya. Dati lagi lang siyang nagtitinda ng gulay. Ngayon sikat na model na. Nilingan niya ang direktor. Tara na ho. Nakangiti itong tumango. Ate! Sera! Sinalubog ni Sulana ang kapatid at mga magulang. Nagyakap sila sandali bago humarap sa direktor na kasama. Sir, sila ho ang pamilya ko. Sinulyapan niya pa ang iba pang kasama. At ang mga kapwa ko katutubo. Isang ngiti ang ginawa ng binata. Magandang umaga ho sa inyo. Masaya ako na makita kayo ngayon. Nobyo ka ba ni ate? Diretsong tanong ni Sera. Agad nagkatinginan ng dalawa. Sera? Mahinang saway niya. Tinatanong ko lang naman ate. Sagot nito. Depende. Kung sasagutin ako ng ate mo. Ani Kieran. Muling nagtagpo ang mata nila. At kung magugustuhan niyo ako. Dagdag nito nang tingnan ng mga magulang niya. Lihim namang napangiti si Sulana bago sinulyapan ng ina at ama na bakas ang pinipigilang ngiti sa labi. Madilim na nang lumabas siya ng kubo. Naabutan niya sa kawayang silya ang direktor. Nakatanaw ito sa ibaba ng bundok. Hindi kayo makatulog, sir? Tanong niya nang okupuhan ng silya sa kabila. Hindi naman. Gusto ko lang magpahangin. Tumango si Sulana bago tumanaw sa malayo. You know what? Napakasimple ng buhay niyo dito. Tama po kayo, sir. Ito mismo ang pinangulilyaan ko simula nung pumunta ako sa Maynila. Hindi kita masisisi. I also thought of doing something for the people here. Ano ang ibig niyong sabihin? Gusto kong katulad mo. Makapag-aral din sila. Nag-ipon ang mga luha niya sa narinig. At tutulungan ko sila. Talaga ho? Napatingin si Kieran sa kanya at nang makita ang mga luha niya ay agad itong lumapit sa kanya. May nasabi ba ako mali? Umiling si Sulana. Masaya lang ho ako. Hindi lahat gusto kaming tulungan. Madalas sa halip na respetuhin ang tulad namin, nagiging tampulan pa kami ng tukso at panlalait. Maingat na pinunasan ni Kieran ang luha ng dalaga. Alam mo, swerte at ilan lang nakakita ng ganda at pagkakaibang meron kayo. And I'm one of those lucky few. Sulana.
Nagtagpo ang seryoso nilang mga mata bago siya marahang niyakap nito. Mag-ingat kayo sa pagbalik sa Maynila. Nagpaalam si Solana sa mga magulang at kapatid, maging sa kapwa katutubo. Mauna na ho kami, tay. May aakyat ho dito na ilang tao rito para sa mga kailangan ninyo. Pagbibigay alam ni Kieran. Sa pag-aaral ng mga bata at para sa ibang livelihood program na makakatulong sa inyo. At kung may problema po, huwag kayo mahiyang magsabi. Unang tumakbo at yumakap si Sarah sa binata. Maraming salamat po, Kuya Kieran! Salamat po! Kasunod pa nito ang ilang batang igorot na yumakap. Tila hinaplos naman ang puso ni Kieran. Sinulipan niya ang mga magulang ng dalaga na nakangiti silang pinapanood. Salamat ho. Anya sa mga ito. Kami ang dapat na magpasalamat. Hindi lang buhay ng anak ang binago nyo. Ganun na rin ang buhay namin mga katutubo. Sagot ng ama ng modelo. Ngumiti naman siya bago bumaling kay Solana. You ready to go? Oo, sir. Sandali pang kumaway si Solana sa pamilya bago tuluyang naglakad. Nang makabalik sa syudad ay bumalik siya sa pag-iensayo kasamang iba pang modelo. Sinukatan na rin sila ng isa-isa na susuotin. Isang araw, bago ang event ay muli silang nag-ensayo sa mismong venue ng fashion show. Ang daming fashion icons ang invited para sa show tonight! Balita ng kaibigan ni Cheska. Diretso naman ang tingin nito habang nakatikwas ang isang kilay. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na si Solana ang pupunta sa New York next month. You're right. Umirap ang kaibigan nito at umupo si Celia. At alam mo ba, kalat na rin sa agency na kasama niya si Director nung umakyat sila sa bundok. Well, obviously, nagkakalapit na silang dalawa. Patuloy nito. Dahil nanggigigil ang anyo ni Cheska sa narinig, mabilis itong tumindig nang makita ang paparating na si Solana. Are you flirting with our director? Napakunot noo si Solana sa diretsong ibinibintang nito sa kanya. Akala ko ba nag-aaral ka na? Bakit parang hindi mo maintindihan ang sinabi ko? Naiintindihan ko, pero parang ikaw tong hindi nakakaintindi. Sagot niya rito. Ano? Hindi mo dapat inaakusahan ng boss mo, lalo na sa ganyang bagay. At wala ka rin karapatang manghimasok sa personal kong buhay, lalo na hindi naman kita kaibigan. At kung nagkakamabutihan man kami, hindi namin yung kailangan ipaliwanag sa'yo. Ngumiti siya rito bago umalis. Naiwang inis na nakangiti si Cheska. Siya naman ay bumalik muli sa pag-iensayo. Mabilis lang lumipas ang oras. Gabi na ng pagrampa. Punong-puno ang venue ng mga kilalang bisita pagdating sa fashion industry. Si Solana ay pinagmamasdan ng sarili sa salamin hanggang sa lumapit sa kanya ang manager. Ayos ka lang, Sol? Napatingin siya rito. Papunta na ako rito para i-check ka nung magbilin si Direktor na kamustahin ka. Hindi niya nasupil ang maliit na ngiti. Ayos lang po ako. Nagmamalaking tiningnan siya ni Cheng. Ikaw ang inaabangan ng lahat. Nung i-announce ng lingerie company na magiging part ka ng fashion show nila, lalong na curious ang mga tao sa'yo. Kaya itong pagkakataon mo para maipakita ang ganda at husay mo. Dagdag nito, huminga siya ng malalim at tumango. Opo, Miss Cheng. Nagyakapan silang dalawa. O sige, hihintayin kita sa labas. Rinig ang malakas na tugtog sa loob ng hall. Naroon na ang mga nakapilang modelo, suot-suot ang ngayong taon na summer collection ng isang sikat na designer. Isa-isang rumampa ang mga ito. Nang humakbang si Solana palabas ay isang ngiti ang kanyang ginawa. Rinig niya ang palakpakan ng mga manonood nang ipakilala siya. And walking down the runway, our feature model for tonight, wearing the designer's favorite summer collection, is Solana! Nagkislapan ang mga kamera sa paligid ng ramp stage. Kita niya sa sulok ng mga mata ang nagsisiyahan na audience. Seryoso siyang huminto sa harap bago umikot para ipakita ang suot. Nang mapatingin sa isang sulok ay nakita niya ang pamilya. Sandali siyang natigilan bago ngumiti sa mga ito at mas lalong nadagdagan ng kumpiyansa nang maglakad pabalik. Nang makabalik sa dressing room ay mabilis na nagpalit sila ng susunod na damit. Nakangiti siyang nilapitan ng manager. Nakita mo ba sila? Opo, salamat po. Kay Director ka magpasalamat. Surprise niya yun sa'yo. Ang gusto niya makita ng pamilya mo kung gaano ka ka-proud na maging isang katutubo. Tila hinaplos naman ang puso niya sa ginawa ng binata. Sa muling pagrampa ay mas ginalingan ni Solana, lalo na't nauuna siya sa pila ng mga modelo.
Nagsitayuan naman ang lahat habang pumapalakpak na pinapanood sila sa pagtatapos ng fashion show. Huminto siya sa gitna at tinanaw ang pamilyang tuwang-tuwang pinapanood siya. Matapos ang event ay agad siyang lumabas ng dressing room para puntahan ang mga ito. Nay! Tay! Sarah! Niyakap niya ang mga ito. Anak, ang galing-galing mo kanina! Narinig ko mga papuri ng mga nanonood sa'yo! Saad ng ina na halos maiyak sa tuwa para sa kanya. Oo nga anak, hindi na pinagtatawanan ng mga katulad nating katutubo. Segunda ng ama. Tay, walang dahilan para pagkatuwaan tayo mga igorot. Katulad lang din nila tayo. Magkaiba man ang kulay at buhok natin. Ate, ako rin! Gusto ko maging kilalang modelo tulad mo! Bulalas ni Sarah. Susuportahan kita dyan. Sagot naman niya. Hanggang sa matanaw nila ang direktor na papalapit. May dala-dala pang punpon ng bulaklak. Sandali itong bumati sa mga magulang at kapatid bago bumaling sa kanya. Congratulations. Tinanggap niya ang inabot nitong bulaklak. Salamat, sir. Hindi mo lang pinabilib ang lahat sa ganda at husay mo. Ipinakilala mo rin ang walang limitasyon na kahit sino na magpursige. And because of that, I'm beyond proud of you, Solana. Hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon na rumampas sa harap ng mga tao. Pinagkatitigan niya si Kieran. Salamat sa tiwala at pagkakataon na maipakita ko na kaya rin naming mga igorot na maging kapansin-pansin. Inabot nito ang kamay niya. Even before this, by just looking at you in the photos, I knew that there's something different about you. At masaya akong maging parte ng lahat ng ito kasama ka. Ngumiti ito at niyakap siya na tinanggap naman niya. Hanggang sa may mga lumapit na ng mga media. Marahan silang nagkalas ni Kieran. Nakangiti itong iginiya siya sa harap ng mga ito. Miss Solana, congratulations! Anong masasabi niyo, nalilipad naman kayo sa New York sa susunod na linggo para sa lingerie fashion show? Itinapat ng isang reporter ang mikropono sa tapat niya. Ngumiti siya at pinagmamasdan ng lahat ng nasa harapan. Naniniwala siyang simula na ng araw ng pagbabago ng kanyang buhay at lahat ng igorot na tulad niya. Sa pagkilala sa kanya ng mga tao ay dala-dala niya ang pagiging katutubo. Hindi na sila basta maliliitin ni hahamakin. Dahil unti-unti na silang may napapatunayan sa mundo na higit sa balat at buhok ang katulad nila. Hindi lang sila basta parte ng kultura, magaling, maganda at punong-puno sila ng talento na maipagmamalaki. Sa paglipad sa abroad ay kasama niya ang binatang direktor na mas napalapit sa kanyang puso. At nang bumalik sa bansa ay kabi-kabila ang pagrampa niya sa iba't ibang fashion show. Ang kanyang pamilya ay kasama na niya sa Maynila. Tinupad naman ni Kiera ng pangakong eskwelahan at hanap buhay para sa mga kapwa niya katutubo. Si Cheska ay tuluyan na ring umalis sa kanilang agency. Siya ay naging laman na rin ng iba't ibang clothing brand at magazine. Sa pamamagitan niya ay mas nakilala ang kanyang pinagmulan. Habang si Kiera na nobyo niya na ngayon ay hindi nagbago. Patuloy nitong pinaparamdam ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Sa punto ng buhay ni Solana na ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. Nakamit na niya ang pangarap niyang baguhin ang tingin ng mga tao sa tulad niyang galing sa bundok. Nakuha na nila ang respeto ng ibang tao. Naging daan ang kanyang litrato para sa maliit nilang mundo ay tuluyan ng magbago. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!